Magandang gabi sa lahat ng inyong mga solid HTV positive. Lalo na sa mga katulad ko na since 2019 pa nakikinig. Actually, na-discover ko lamang po kayo sa kaka-scroll ko dito sa YouTube dahil fan na fan ako ng mga horror stories at na-OOA-han kasi ako sa mga drama na napapakinggan ko dito. Ang paranormal experience kong ito'y nangyari sa Cebu noong ako po ay nasa kolehiyo at nag-aaral sa hindi ko na po papangalanang university ngunit sikat dito sa aming lugar. Since may kalayuan ng bahay namin sa pinapasukan kong university sa Red, ay nakapag-decide po ako na mag-boarding house na lamang. Napadpad ako sa isang boarding house for the girls dito sa isa sa mga syudad na malapit lamang sa universidad namin. Hindi ko na rin po imi-mention kahit po ang family name nung nagmamay-ari ng boarding house na ito sapagkat kilala sila sa lugar na ito. Mga isang buwan na ako nag-i-stay dito po sa boarding house na ito nang makilala ko po si Sam. Bumisita po kasi siya dito sa boarding house at doon nga po, base sa pagkakakilanlan at pagpapakilala, siya daw ay apo ng pinakamay-ari ng ladies dorm. Nalaman ko rin, Sir Red, sa aming pagkikwentuhan na pumapasok pala kami sa iisang universidad. Criminology yung course niya habang ako ay business administration. Mula noon, araw-araw nang nagtutungo si Sam sa dorm namin. Although bawal naman ang lalaking visitors doon, lagi naman niyang sinasabi na apo naman daw siya ng may-ari at nangunguha lamang daw siya ng malunggay. Which is, hindi naman daw niya gawain talaga nung wala pa ako doon. Banggitin ko rin pala, Sir Red, na yung dorm namin ay napapalibutan ng mga malalaking punong kahoy at medyo talahiban na po sa likuran pero naka-barbed wire. Nakapagtataka nga lang kung bakit magubat nasa gitna kami ng syudad. Sa mismong loob ng compound na iyon, madami talagang malunggay at totoo namang nangunguha si Sam. Until si Kuya Narding, ang landlord namin, sinabi na dapat umiiwas ako kay Sam dahil hindi ko daw kilala ang pamilya nila at baka daw hindi ko magustuhan ang gawin sa akin nung lola ni Sam at ikapapahamak ko pa. Napaisip tuloy ako sa sinabing iyon ni Kuya Narding. Wala naman din kasi ako nakikitang masama sa ginagawa kong pakikipagkaibigan, lalong-lalo na yung maayos naman makitungo sa akin si Sam. Ipinagsawalang bahala ko na lamang iyon, Sir Red, hanggang sa araw-araw na akong hinahatid sundo ni Sam at hinihintay kahit hindi naman kami pareho ng schedule sa mga subjects. Isang araw noon at birthday ng tatay ni Sam, invited po kaming lahat ng mga boarders at ang venue nga daw ay doon sa malaki nilang bahay. So pumunta kami. Doon pa lang sa bungad ng malaking bahay, kapansin-pansin na ang mga nakaparadang jeep na usually may kita mong bumabiyahe sa loob ng siyudad. Doon ko rin napag-alaman na sa kanila pala halos lahat ng mga jeepney na bumabiyahe doon sa buong siyudad. Habang papalapit na kami sa gate nila, Sir Red, napansin ko yung guardhouse at talagang parang tower. Nasa taas talaga siya. Iniisip ko nga siguro para makita lahat ng mamang guard kung sakaling may magnanakaw. Hanggang sa tuluyan na kami nakapasok sa bahay nila. Napansin ko na may kadiliman ang aura sa loob. Parang nasa loob kami ng gubat. Matalahib din kasi yung paligid nung napakalaking bahay na yun. Katulad nung aming tinutuluyan, marami ding punong kahoy tapos sa likod
Maraming mga puno ng saging at nyug. Meron din po ako mga nakita na iba't ibang kulay ngunit walang laman na mga banga sa paligid at nakakalat lamang. Hindi ko alam kung display lamang ba iyon or talagang iniwan doon. So fast forward. Nagsimula na yung party. Ginanap ito doon sa likod ng bahay. Doon nagkasiyahan ang lahat at syempre dahil party, inuman at kantahan ang nangibabaw. Nawala ang atensyon ko sa kasiyahan nang pasimpleng kinalabit ako ng isang matandang nakatungkod. Siya yung lola ni Sam. Masama ang tingin nito sa akin. Kung paano ko nasabi, Sir Red, pinanlilisikan niya ako ng mga mata. Bumulong siya sa akin matapos na panlisikan niya ako. Sinabi niya, "Hindi kita gusto para sa apo ko. Hindi ka nababagay sa amin. Magkaiba ang lahi natin. Kung ako sa'yo, umiwas ka na habang maaga pa para hindi ka rin mapahamak." Sasagot pa sana ako, Sir Red, subalit bigla na lamang umalis ang matanda at para bang binibilisan nito ang paika-ikang paglalakad. Naiwan akong nakanganga sa sinabi ng matanda. Hindi man lang talaga ako binigyan ng chance na magsalita, magpaliwanag o kaya naman ay magtanong upang nang sa ganun ay malaman din niya ang real deal sa amin ng apo niya. Hanggang sa naramdaman kong hindi na ako komportable sa lugar na iyon. Matapos kasi yung ilang minuto, otomatikong nagsipagtayuan ng mga balahibo ko sa hindi ko malamang dahilan. Ewan pero yung feeling kasi ay parang may mga matang nakatingin pa rin sa akin. Paglilingon naman ako sa buong paligid, wala akong makikita. Busy ang lahat at nagkakasiyahan. Yung ambience ng buong bahay na para kang nasa gitna ng gubat ay isa rin sa nakapagparamdam sa akin na para talagang may mali. Palihim na rin ako umalis sa lugar na iyon pauwi ng dorm sapagkat walking distance lang naman ito hanggang sa hinabol ako ni Sam. Nagtaka siya kung bakit bigla daw akong umalis pero nagdahilan na lang ako na biglang sumama ang pakiramdam ko. Kinabukasan noon ay hatid sundo na naman ako ni Sam sa university na as if walang nangyari. Take note lang dito, Sir Red. Hindi ko binanggit sa kanya na nilapitan ako ng lola niya, lalong-lalo na yung sinabi o binulong niya sa akin noon. Nagpatuloy yung closeness namin ni Sam na parang humantong sa pagiging best friends. Patuloy din yung feeling ko na parang may nakatingin sa akin o nagmamasid pero hinahayaan ko na lang baka bunga lamang kasi ito ng stress sa studies. Hanggang isang gabi nang ako ay mag-isa lamang na naiwan sa dorm sapagkat nagsiuwian yung mga kasamahan ko dito. Yung iba naman ay gumagala since weekend kasi nung time na yun. Tandang-tanda ko ang ginagawa ko nung time na iyon. Nanunood lamang ako ng TV habang hinihintay na dalawin ng antok. Nang bigla, may kumalabog sa gawing kusina. Noong unay hinayaan ko lamang sa paniniwala na pusa lamang iyon at naghahabulan. Hanggang sa parang may naamoy ako na super bantot na para bang maasim na suka na amoy putok, amoy bugok na itlog. Basta't parang ganun na naghalo-halo kaya hindi ko po ma-explain. Pasimple kong sinilip yung lugar na pinanggagalingan nitong amoy. At doon ko napansin
nabukas yung pinto ng kusina palabas sa likod ng dorm na kung saan kami palaging nagsasampay ng mga nalabhang damit. So pinuntahan ko ito para isara sana ang pinto nang akmang hahawakan ko na yung doorknob nang may parang humingal sa likod ko. Top of the mind ko nga noon, Sir Red, kung bakit natakot ako ay baka may magnanakaw o masamang tao ang nakapasok na sa dorm. Marahan kong nilingon at doon ko nakita yung parang aso na maitim. Mahaba ang tenga tapos maiigsi ang mga paa sa may bandang harap. Para siyang nakatuwad, Sir Red, at kitang-kita ko yung pagtulo ng malapot niyang laway. Mapupula ang mga nanlilisik niyang mga mata at tiyak ako na hindi ito tao. Mabuti na nga lang sana, Sir Red, kung magnanakaw, pero ibang nilalang ang sa akin ay bumungad. Naistatwa ako sa sobrang hilakbot. Hindi ko halos maigalaw kahit na ang dulo ng aking mga daliri. Nakatitig lamang sa akin yung hayop o kung anong klaseng nilalang ba iyon. Hindi ko kasi talaga alam kung matatawag ba siyang hayop. Mas mainam yata na tawaging halimaw. Nakita ko kung paano mangalit ang kanyang ngipin na parang asong nais kumagat. Parang ipinapakita talaga niya sa akin ang talas ng kanyang ngipin na parang mga pangil. Yun bang anumang oras nakahanda na niya akong lapain. Paunti ng paunti ay lumalapit ito sa akin at dun na ako natauhan bigla. Tumakbo ako ng mabilis palabas ng bahay at eto pang kinatakot ko. Hinabol ako ng nilalang na ito, Sir Red, na parang gusto talaga niya akong lapain. Kahit na gano'n ang itsura ng mga paa niya, maigsi ang nasa gawing harapan at parang nakatuwad. Napakaliksi po ng galaw niya. Sigaw ako ng sigaw noong time na ito hanggang sa mabangga ko yung malaking puno ng mangga sa likod bahay. Hindi ko alam kung ano ang mga sumunod na nangyari hanggang sa nagising na lamang ako dahil sa mahinang tapik sa aking pisngi at ang may gawa nito ay walang iba kundi ang aking landlord. Pagkamulat ko pa lamang ay binungaran ako ng tanong na, "Bakit ka natutulog sa may punong mangga?" At doon ko na biglang naalala ang nangyari kanina. Hindi ko alam kung nahimatay ba talaga ako sa pagkakabangga sa puno ng mangga or dahil sa sobrang takot sa nakita kong parang aso na nilalang. Hindi ko pa man na ikikwento ang nangyari pero agad nang sinundutan ni Kuya Narding na baka daw nakita ko na yung sigbin. Alam kasi ni Kuya Narding ang lahat tungkol dito at mula sa pagkakwento niya, alam kong hindi niya ito ginagawa para matakot lang ako. Itong sigbin daw na ito na humabol sa akin kanina ay alaga ni Sam. Ito daw ang nagpapayaman sa buong mag-anak at doon na rin inamin ni Kuya Narding na ang pamilya nila Sam daw ang nagmamay-ari ng isa sa mga sikat na resort sa lugar na iyon. Hindi lamang ito sapagkat meron din daw silang pagmamay-ari ng mga bar at pampasaherong jeep na may nakatatak na apelyido ng pamilya. Inamin din ni Kuya Narding na ayaw ng lola ni Sam ng babaeng mapupusuan ng apo, lalong-lalo na kung hindi nila kauri. Kaya baka yung sigbin na iyon ang inutusan ng lola ni Sam para takutin ako. Kinabukasan nun, Sir Red,
Ura-uraday naghanap ako ng malilipatan at talagang otomatiko naglipat ako ng literal sa ibang boarding house. Sakto din na pa-end na rin yung semester na iyon kung kaya't umuwi na muna ako sa probinsya namin at doon na ipinagpatuloy ang aking pag-aaral. Sa kasalukuyan, ang tanging alam at natanggap kong balita ay patay na daw ang lola ni Sam. Pero tulad pa rin ng dati, umuusbong ang business ng kanilang pamilya. Gaano man katotoo na may alaga silang sigbin, gaano man kasinungaling ang sinabi sa akin ni Kuya Narding, basta't isa ang tiyak. Hindi na ako babalik pa sa lugar na iyon. Ako nga po pala si Amara ng Japan. Marami pa po akong nais na ibahagi sa inyo, lalong-lalo na ang mga multo experiences ko sa Negros. Simula nga po nang ma-discover ko sa iyo, adik na akong kakaabang ng mga bagong stories at series. Sa katunayan, halos lahat nga po ng inyong mga naitampok dito sa YT o kaya sa Facebook at sa podcast ay napakinggan ko na. Hanggang sa nakapag-trigger sa akin, Sir Red, kung bakit ko isinare sa inyo ang tungkol sa karanasan ko sa Sigbin ay dahil doon sa napakinggan kong isang featured story ninyo sa SHS na siyang nagpaalala sa akin sa karanasan kong ito. At first ay nahiya talaga ako na mag-share dahil hindi ako magaling mag-storytell. Pero since makapal ang mukha ko, ito at napakinggan na ninyo. Pasensya na lang kung buhol-buhol ang aking pagkikwento. More power po at more stories to tell.